pagsamo ng bayan mo, di Panginoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulungan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak. sapagkat ikaw lamang ang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob tumibay ang iyong sambayanan sa kaniyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna tayong lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga, sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirib na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabilang ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nalulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang na namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa.
Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim ng may luha, bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Tumayo na po tayo lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panoong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay maging lingkod. Ang sinumang maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nga ninyo, thank God I am blessed. Mas malakas.
Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin mas malakas, thank God we are blessed. Pinakamalakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Alalahanin din natin sa banalamisang ito, mga kababayan natin na kararanas ng matinding pag-ulan at pagbaha. Ipinapanalangin din natin ang mga biktima ng landslide, pagguho ng mga bato. Ipinapanalangin natin ang mga rescuers, no? Ang mga different government agencies, ang mga non-government organizations na tumutulong para sa ating mga kababayan. Tayo magdasal sa Diyos na daw ang ulan ay huwag nang magtuloy-tuloy. At tayo din, higit sa lahat magdasal na ako at tayo ay mabigyan ng kamulatan na kapag hindi natin minahal ang inang kalikasan, kapag hindi natin minahal ang ating kapaligiran, babalikan tayo nito. Amen? Tandaan nyo, hindi ito parusa ng Diyos. Ito ang parusa na ginawa sa atin ng kalikasan dahil sa ating paglapastangan sa Kanya. Kasalanan ko't kasalanan natin yan. Yan ang sinasabing social sin. No? Kung hindi ang ating mga nauna sa atin ay hindi gahaman, no? At hindi iniisip lamang ang sarili, hindi tayo makakaranas nito. Nawa sa ating pagdadasal kay Jesus Nazareno, sila ay magkaroon ng kamulatan ng kaisipan, kailangan may mabago sa sistema. No? Hindi lang basta kapag may nagbaha, nag-ulan, relief good ang sagot, mali. Kailangan natin ng pangmatagalang solusyon upang ang ating mga kapwa Pilipino ay hindi magdanas ng mga ganitong mga sakuna. Taas ang kamay dito ng may mga pangarap sa buhay. Taas ang kamay. Okay. Baba ang kamay. Sino sa inyo ang may mga hiling sa buhay? Taas ang kamay. Ayon. Lahat tayo ay may mga pangarap at hiling sa buhay. Amen? Sino dito ang natupad na ang pangarap at hiling sa buhay? Taas ang kamay. Kumaunti. Pero huwag tayong mag-alala, no? Yan ay mangyayari sa kalooban at panahon ng Diyos. Alam niyo ba, ako ay meron din pangarap at hiling. Alam niyo kung anong pangarap at hiling ko? Sabi niyo, Father. Laksan niyo, Father. Ano ang hiling mo sa buhay? Pumayat. Yan, ang hiling ko sa buhay, pumayat. No? Alam niyo, walang masama ang mangarap at humiling. Pero kapag yung pangarap o ang hiling natin sa buhay, naging makasarili na, ibang usapan na yan. No? Kapag yung pangarap at hiling ko ay may maaapakang ibang tao, ibang usapan na yan. Kapag ang pangarap o hiling ko ay para maungusan o maunahan ng iba, hindi na magandang pangarap o hiling yan. Ito ang kwento natin sa ating mabuting balita ngayong kapistahan ni Apostol Santiago, na yung kanyang ina na nikluhod kay Jesus Nazareno, sabi niya, Panginoon, ako'y humihiling sa iyo. Ang aking mga anak, ilagay mo sa iyong kaliwa at ilagay mo sa iyong kanan. Kung talaga ako ng panahon yun, talaga magagalit ako sa nanay ni Santiago at ni Juan. Bakit? Aba, ay buhay pa ang Panginoon Gusto ko agad din makakuha ng pwesto. Oh. Amen? Kaya sinabihan siya ni Jesus, alam mo ba ang hinihiling mo? Tama ba yung hinihiling mo? Kaya tinanong ni Jesus si Santiago at si Juan, kaya nyo ba ang dadanasin kong hirap na dadanasin nyo rin? Anong sagot ng dalawa? Opo, kakayanin namin, babatahin namin Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Oo, makakaya ninyo yan, pero ang ilagay sa kanan at sa kaliwa ay hindi sa akin,
kundi sa Diyos Ama. Malinaw kay Jesus na ang paglilingkod ay hindi sa kapangyarihan o sa pwesto. Ipinauunawa ni Jesus kay Santiago, kay Juan at sa kanyang ina na pagdating sa akin, ang paglilingkod ay hindi kapangyarihan. Ito ay pagbibigay ng buhay, pag-aalay ng buhay, lalo't higit sa mga nangangailangan. Kaya nga nang marinig ito ng mga alagad, nagalit sila kay Juan at kay Santiago. Kumbaga ay sa wikang Tagalog, ay malapit na silang magbabag. Sapagkat narinig, siguro yung 10, sabi, itong mga ito talaga, no? Ang sama na ugali. Inuunahan pa kami, kaya sila nag-away-away. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Tinawag sila, tandaan ninyo, ang sino mang gustong maging pinuno ninyo ay maging alipin ninyo. Na sinasabi din datin sa ating mabuting balita, sinabi din ni Jesus, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay kailangang maglingkod katulad ng anak ng tao. Oo nga naman. Ay sila'y naghahangad na sila'y maging katulad ni Jesus pero hindi naman pa pwede. No? Gusto nila na malapit kay Jesus pero gusto nila kapangyarihan. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Hindi pwede. Sapagkat kung gusto ninyong susunod kayo sa akin, ang gagamitin ninyo, ang inyong kamay, ang inyong paa, maglingkod ka sa kapwa mo. Sapagkat ang pamumuno ni Jesus ay hindi pamumuno ng mundong ito, kundi ang pamumuno ni Jesus ay pamumuno ng puso at pamumuno ng paglilingkod. Napakaganda ng unang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni Apostol San Pablo, ako ay isang mistulang lagayang palayok. Kayo ba'y nakakita na ng palayok? Hoy! Kayo ba'y nakakita na ng palayok? Sino nakakita ng palayok? Taas ang kamay. Ay sa inyo nakikita ang palayok? Iba naghahatawan. Ayun. Kayo magsasaing ng tulingan. Ayun. Bakit iyon ang ginamit ni Apostol San Pablo? Sapagkat saan bayari ang palayok? Sa putik, di ba? At kapag yan ay yari sa putik, kapag yan ay nahulog, anong mangyayari? Basag yan, di ba? Pero tingnan ninyo ang ginamit ni San Pablo. Bagamat lahat tayo ay mga palayok, lagayang palayok, binigyan naman tayo ng biyayang kaloob ng Diyos na hindi basta-basta, espesyal, no? Para bagang nung minsan kami kinapadaan, sapagkat kami magre-retreat ng mga kaparian, umunta kami sa isang kainan. At napakaganda sapagkat yung pinaglagyan niya, palayok. Natuwa ako. At pagsilip mo dun sa loob ng palayok, talaga yung usok ng sabaw, talaga naman ang bango, no? At mainit. At tumatagal ang kanyang init, no? Yung palayok na yun ay ako at tayo. Ay sino baga dapat ang laman ng palayok? Walang iba kung hindi si Jesus. Alam ni Jesus na tayo makasalanan. Alam ni Jesus na tayo marupok, pero hinahayaan niyang manahan siya sa akin, manahan sa atin, upang nang sa ganun ay upang lalo siyang maiangat. Yan ang magandang paalaala ni San Pablo sa akin at sa ating lahat na narito ngayon. Tayo ay mga palayok. Lagayan lang tayo ng Diyos. Na para bagang sinasabi ni San Pablo, kapag tayo ilagayan ng Diyos, huwag tayong mas mataas sa Diyos. Hayaan si Jesus na nasa puso at buhay ko. Hayaan natin si Jesus na nasa puso at buhay ninyo ang siyang makita. Lagayan lang tayo.
Hindi tayo tayo ang maging sentro. Subalit kahit man tayo ay palayok, mahalaga tayo sa Diyos. Bakit? Kasi ginagamit tayo ni Jesus upang nang sa ganon, mas maging dakila siya. At ito ang paala din ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kayo yung mga palayok ling damang. No? Doon hindi naman sinabi sa ating mabuting balita na sila yung mga palayok, pinapaalalahanan sila ni Jesus, maging palayok kayo. Bakit? Maging tagapaglingkod kayo, maging lagayan kayo ng ulam, maging lagayan kayo ng sinaing na tulingan, maging lagayan kayo ng mga, sabihin natin, bulalo. Bakit? Upang nang sa ganoon, yung mga tao sa paligid ninyo ay makakain. Yung mga taong nauuhaw ay makainom. Yung mga taong nagugutom ay mabusog sa pamamagitan natin. At itong makikita natin kay Apostol Santiago. Si Apostol Santiago, kapatid ni San Juan. At siya ang pinakaunang apostol na namatay nung panahon ni Herodes. No? Siya ipinugutan ng ulo. No? So balitin na ninyo, ha? Si Santiago at tayong lahat na narito ay walang pinagkaiba. Bakit? Pare-parehas tayong makasalanan. Pare-pareho tayong may mga pangarap at hiling na minsan ay makasarili. Si Santiago at tayong lahat ay marupok, pero ginamit siya ng Diyos upang nang sa ganoon, si Jesus ay maikilala ng mga tao. Na ginamit ng Diyos itong si Santiago para nang sa ganoon, ang mabuting balita ay maipahayag. Pagkakatandaan natin ito, pinili tayo ng Diyos pinipili tayo ng Diyos, hindi kasi nararapat tayo, hindi. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero pinipili ako at pinipili tayo ni Jesus upang tayo'y maging marapat sa Kanya. Ang tinitignan ni Jesus ay hindi yung panglabas, kundi ang tinitignan ni Jesus ay ang puso ko at puso natin. Hindi man tayo karapat-dapat, subalit tinatawag niya ako, tinatawag niya tayo. Pinipili niya ako, pinipili niya tayo para maging karapat-dapat sa Kanya. Amen? Amen? Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, yan ang hihilingin natin kay Jesus Nazareno. Hindi man tayo karapat-dapat sa Kanyang tawag, pinipili niya ako at pinipili niya tayo na maging maging lingkod ng ating kapwa. Pero hindi lang basta lingkod, maging tayo, lagayan, no? Palayok ng Kanyang pagmamahal upang maramdaman din ng ating kapwa-tao ang pagmamahal ng Diyos. At pangatlo, humihiling tayo kay Jesus Nazareno na ako at tayo bilang mga deboto niya ay maging saksi ng Kanyang pag-ibig sa atin. Na sa paglabas natin ng ating simbahan ngayon, hindi lang tayo basta Kristiyano, hindi lang tayo basta deboto, tayo ang mga alagad ni Kristo. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal, si Apostol Santiago, na kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na ito, na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo.
Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao, iyan ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Apostol Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisain mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom ng sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagbalak na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa aming nagkakasala sa amin. at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po tayo. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong kapistahan niya'y masaya kaming makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintun ka namin para aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, ilingkas mo kami sa kasalanan. Sa krus mong pinangalanan, sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati